Tayo sa lalawigan ng Bohol para sa pinakahuling kaganapan doon. Nag-uulat ang ating kasama si Waywaya Macalman na sa linya ng ating telepono. Aya? Attorney, maaga pa lang ay tumulak na ang news team patungo ng Maribohok at Loon, Bohol. Pero lingid sa aming kaalaman kung ano nga talaga ang hamon na aming haharapin upang marating lang ang mga lugar na pinakahigit na sinalanta ng lindol. Ilang minuto pa lang nakakalipas na kami umalis, mga malalaking tipak na bato na ang sumalubong sa amin sa Cortez Street patungo nga ito, attorney, sa Maribohok. Sunod-sunod na landslide ang amin nadatnan ayon sa mga residente doon. Matapos ang lindol, ang Cortez Street ay hindi madaanan dahil nga sa mga gumuhong bato. Matapos lamang ang ilang minuto ay tumambad na sa amin ang saradong tulay na akala namin ay mga malalaking crack lang ang Abatan Bridge, pero sa kabilang dulo pala nito ay nahati ang dulo ng tulay na nag-uugnay nga sa Tagbilaran at Maribohok. Kaya naman kinailangan pa namin sumakay ng mga bangka, matawid lang ang Abatan River. Pero nang magtungo na kami sa mga bangka ay dito na namin unang naramdaman, attorney, ang lakas ng aftershocks. Nakita na nga ng news team namin ang lakas na yung galaw, yung lupa mismong gumagalaw, maski yung tulay. Kaya naman mabilis kami tumakbo, baka akala namin bigla na lang siyang bumaksak dahil nga nahati na ito. Likas talaga, attorney, dito natin makikita talaga ang kabayanihan ng bawat Pilipino dahil likas sa ating mga Pilipino ang tumulong. Ito'y sa kabila nga ng trahedya dahil gamit ang kanilang mga kakayahan, gamit lang ang mga bangka ay nagbigay ng libreng sakay kanina sa Abatan River ang Bohol Dragon Boat Team sa kanilang mga kababayan. Kasama sa kanilang binigyan ng libreng sakay ang mahigit 300 relief goods na galing nga sa DSWD. Pagdating naman namin, attorney, ng news team sa mismong munisipalidad ng Maribohok, halos lahat ng mga tao ay nasa kalsada. Ayon nga kay Maribohok Mayor Leoncio Evasco Jr., ito marahil ang mga kumakalit ng balita na magkakaroon daw nga ng tsunami matapos nga ang lindol dahil patuloy pa rin silang nakakaramdam ng mga malalakas na aftershocks. Kaya naman ang panawagan ni Mayor sa kanila na huwag magpanik at kumalma lang dahil hindi nga totoo ang balita na magkakaroon ng tsunami. Ito na rin ay kinumpirma ni FIVOX Director Renato Salido. Pagdating naman namin sa munisipyo ng Maribohok, dito namin nakita, Attorney Mark, ang gumuhong Maribohok Church na isa sa pinakamatandang simbahan sa Bohol. Katabi niyan ay ang gumuhong eskwelahan, ang St. Vincent Institute, na kung saan 2 bata ang namatay dyan sa eskwelahan na yan dahil sila ay natabunan ng pader. Kaya ikinuwento sa amin ni Mang Remelando Doblados kung paano ikap na sagitin ang 2 bata gamit lamang ang kanyang kamay, di alintana na baka rin siya ay matabunan ng pader. Sa likod ng Maribohok Church naman, tanging ang Inang Birhen na lang ang nakatayo. At laking ang pasasalamat ni Father Faustino Besol na nakalabas siya kaagad ng kumbento dahil matapos nga ang malakas na lindol ay biglang gumuho ang kumbento. Ang kumbento ay 2 palapag pero nasa unang palapag lamang siya. Yun lang, yung pintuan ay hindi na niya talaga mabuksan at tanging galos lang ang kanyang natamo. Mula Maribohok ay nagtungo kami, attorney, sa Loon na kung saan dito naitala ang mahigit 30 ang nasawi. Pero bago pa man kami makarating, marami na kaming nakita mga bahay na gumuho. Mayaman man, attorney, o mahirap ay walang pinili ang sakuna dahil maski ang mga magagarang bahay na yari nga sa semento at bakal ay nasira ng malakas na lindol. Maging ang Loon Public Market ay sarado dahil ito'y nasira din ng lindol. Matapos naman ng ilang minuto mula dito sa public market, dito na namin nakita ang pinakamalaking simbahan sa buong isla ng Bohol. Ito ang tawag ng Our Lady of Light Church sa Loon. At imbes nga ang simbahan na makita namin doon, bundok ng malalaking bato na lamang ang natira sa simbahan. Katabi nga, Attorney Mark, ang simbahan ay ang mga residente mula sa iba't ibang barangay sa Loon na gumawa ng tents gamit lamang ang trapal para lang sa kanilang pansamantirahan dahil pa rin sa takot na baka nga gumuho ang kanilang mga bahay dahil pa rin sa lakas at sa dami, Attorney Mark, na nararanasan nilang mga aftershocks. At dito namin nakita nakilala si Aling Rosario Mejares na hanggang sa ngayon nga ay balot na balot pa rin siya sa takot. Anya, tinatayang 8 katao ang natabunan ng buhay sa loob ng simbahan
at isa ron nga yung isa sa mga kamag-anak niya na tabunan. Yun, nung dumating kami doon, mula umaga ay nagsasagawa na ng search and rescue team ang MMDA rescue team. Ngunit nahihirapan sila dahil mano-mano nilang tinatanggal ang mga bato dahil wala pa rin silang sapat na kakayahan na in terms of material needs, like kailangan nila ng backhoe at mga payloader nang sa gayon ay mabuhat na nila. Pero natukoy na nila kung saan yung mga bangkay dahil nga meron silang mabaho na at may mga langaw na rin habang unti-unti nilang tinatanggal gamit lamang ang kanilang kamay dun sa mga malalaking tipak na bato. Pagkatapos nagpunta naman kami, ilang minuto lang mula doon sa simbahan ay ang Loon Hospital na may higit kumulang na 50 pasyente na lamang. Itong ospital na to ay nasira din ng lindol. Kaya naman sa pagbaba nito, I think that's their court, basketball court. Doon sila nagtayo ng mga makeshift tents para nga sa matuluyan ng kanilang mga pasyente. Pero Attorney, nung kasagsagan, nung Tuesday, nung lindol, mahigit 100 ng kanilang pasyente at nailipad na nila or naihatid na nila sa Tagbilaran ang mga pasyente, yung mga malulubhang kalagayan. Normally, ang mga injuries na kanilang ginamot ay mga natabunan nga ng guho. At bukod doon, ang binibigyan nila ng mga gamot ay ang mga mga hypertensive dahil lahat ng mga tao pa rin doon balot na balot sa takot at dahil pa rin nga sa malakas na mga aftershocks na aming nararanasan. Kahit nga kanina, Attorney Mark, sa may Baclayon Church ay may naramdaman akong mga aftershocks. At Attorney, yan ang pinaka-latest na ulat mula rito sa Bohol. Kasama pa rin si Romel Tagbas, cameraman ng PTV4. Maraming salamat, kasama ang Aya Macalman.